Now, back to T3 dito sa TV5. Lumapit sa T3 si Aling Leonides, ina ng domestic helper sa Jeddah na si Eileen Baltasar. Paano ba naman puro hirap ang kanyang nararanasan sa kamay ng kanyang among babae? Madalas daw siyang bugbugin, sampalin, iuntog sa cabinet at higit sa lahat isang beses lamang siyang pakainin sa loob ng isang araw. Kausapin natin ngayon ang nanay ni Leonides Baltasar. Kuya mo. Kailan ho pumunta yung anak niyo sa Jeddah? August 3 po nung umalis siya dito. Bakit ho pinapunta ninyong Jeddah? Alam ho naman ninyo yung mga Arabo, mga walang hiya yan, mga sibilisado yan eh. Kagustuhan po kasi niya, hindi ko siya mapigil. Kasi po nagkaroon siya ng problema sa asawa niya. Ayun, sa asawa pala. Hirap talaga yung problema na yan. Oh. Tapos, Kaya na magkaroon po ng problema sa asawa niya, siya po nagkusa po siyang nag-apply. Mabilis naman pong naalis. alam ho ninyo mga kaibigan, dito po sa itong magpapadala tayo ng mga domestic helpers sa Saudi, dapat itigil na ho natin yan. Karamihan ng mga domestic helpers na pinadadala natin, minamaltrato. Akala nila, alipin ang turing nila. Tolmon, ito. Para malaman ang tunay ng kalagayan, makakausap po natin sa telepono si Eileen Baltasar. Yung po yung anak po ni nanay. Nandiyan po ngayon sa Jeddah. Magandang hapon sa iyo, Eileen. Magandang hapon po. Nandito si mama mo ngayon sa T3, sa TV5. Ano ho bang problema? Ano hong kailangan ninyo? Humihingi po kasi ako ng tulong para po makauwi. Dahil po sa na ginagawa po sa akin ng amo ko. Ano ho bang pagmamaltrato? Sabi ho, inuuntog daw ang ulo ninyo, hindi kayo pinapakain at binubugbog pa. Opo, tama po lahat po yung ginagawa po sa akin. Sinasaktan ako ng amo ko pagka sobrang galit nila. Inuntog sa cabinet, sinipa. Nakakaloko na. Nung May nakaraan, litrato. tinalo. Ito, sandali lang, ano? Ito po, may litrato po siya. Ito po, tama po nung bato ng bote ng mineral na may tubig. Wawa naman. Hindi ako nagtataka dyan, Tol, dahil mga Tol, dahil Ay, nako. yung mayroon akong may nagreklamo sa aking domestic helper, binulag ng among Saudi. Mga Arabo. Wala ho ba kayo pagkakataon na umalis ho dyan sa bahay, magtungo po kayo sa embahada kaya o sa labor attaché ho natin, dyan sa Jeddah? Hindi nga po ako makalabas, lumalabas lang ako pagkakasama po nila. Humihingi naman po ako ng tulong sa agency ko. Hindi man ako pinapansin. Sabi ko, tapos na daw yung trabaho nila sa akin. Sabi lang, ano ho pangalan ng agency ninyo? Kimo ba po, international... Pilipinas ba yan o dyan sa Saudi? Kimobo International Personnel. Basta po dito, binigay po sa akin yung number po ng pinaka-assistant po ng Kimobo po dyan sa Pinas. Tinawagan ko po nung nakaraan. Sabi sa akin, stop work muna. Ilang po sinabi niya sa akin. Sige po ma'am, sandali lang ha. Unahin na muna natin siguro mailis kayo dyan sa impyerno. Ay, impyerno sa bahay ho ng mga demonyo. Ay, doon sa amo ho ninyo. Bababantot na. Oo. Ay. Ang bantot niyan. Ang mababantot sila. Simbantot ng kanilang amoy at saka kanilang ugali. Mabantot sila Parang talaga. amoy kambing ba yun? Sobra pa sa kambing. Para action. Tolben. Ito. Oo. Sige na. Ito. Ay, sige, sabihin na. Wala pa. Ay, lalapit talaga siguro natin ito sa Overseas Workers Welfare Administration. Importante. Kasi dapat malaman niya mga tula, no, ang sitwasyon niya para makakilos yung ating embahada at itong sa ating OWA sa kalagayan niya. Kasi kung una sa lahat, ikaw, yung anak ba na dito ni-recruit o saan? May branch ba rito? Ni-recruit po. May branch dito? Meron po. Saan ang opisina niyan? Stronghold po yung agency niya. Tapos, accredited po siya ng Kimobo. Okay. Yun nga po diyan nga po siya nag-apply. Hindi ko naman po kasi hindi naman po. Saan banda ito? Dito po sa Mimalate. Sa may Malate, normally ginagawa dyan, off the record lang, palit ulo lang kailangan dyan. Kunin mo yung ahensya. Ganun din tugtog mo rin ng ulo. Hindi, Eileen, alam mo ba yung address ninyo para mamaya-maya, pag na-contact na natin itong OWA, makapagpadala sila ng tao dyan sa bahay na yan? Yan.
Alam mo na, Ngayon po, kasi po, ngayon po, naka-oras po kami pumuntang tayo. Mga 3 days po kami doon. Tama-tama rin po para makuha ko yung iba kong gamit. saan po kayo pupunta? Sa tayo po kasi Tae? po may... Taip. Tait. Tait. Akala ko, pagkarinig ko, ay, tae. Tait. Sorry. Tae. Nabibingi na ako. Ha? Kala ko, etsas Okay, sabi ko may pangalan gano'n sa Saudi. Ay, hindi, wala pa ba yung OWA? O DFA? O ambasador? Siguro, ang magagawa natin, ito una sa lahat, kontakin uli yung agency din dito para malaman ang sitwasyon. Tama-tama, Lahat impormasyon. Tolmon, may dala kang pamalo. Pwede mo paluin sa ulo yung mga... pinakamaganda dyan na Medyo maganda ata. yung tawagan si Solid to. Administrator May Dimson ng OWA. Ayun, oo. Magaling niya, mabilis umaksyon ito. Magaling. Bakal pala yan. Aba. Oo. Sige po ma'am, ganito ang gagawin ho natin. Ano po, at tinatawagan na ho namin itong OWA, Overseas Workers Welfare Administration. Parang sa ganon, may OWA ho sila doon sa lahat naman ng embahada, meron tayo. Matawagan yung tao at makontak ko, puntahan ho yung bahay ng anak ninyo, ng amo niya, para na sa ganon ho, tanging pwede ho nilang makuha yung anak ninyo. Ano po? Pero ano nangyari? Tatawagan natin. Para bukas na lang. Tawagan lang sa samahan. Okay. Di samahan na lang natin siguro. Siguro Sa mas OWA. maganda. Samahan mo, Ben, dalhin mo yung bat. Sige. Paluin mo yung... Sige po, ma'am. Ganito lang po gagawin natin. Since alam niyo na ho, pag Holy Week na, baka nagbabakasyon na yung mga opisyal natin, sasamahan na lang ho namin kayo sa tanggapan po ng OWA, samahan kayo ng staff namin. At siguro, pwede nang tawagan ulit. May number naman kayo ni Eileen para makontak ko siya bukas, malaman po at kung saan sila nakatira. Makapagpadala ng tao natin ng representative ng Tol, OWA. if I know Administrator Dimson, hanggang ngayon nagtatrabaho yan. Hanggang Ayan, kahit na busy lang siguro. holidays, nagtatrabaho yan. Busy lang siguro si Ayan, Administrator. oo. Ganun na lang ang gagawin natin, ma'am. Bukas po, samahan namin kay first thing in the morning. Ano po? Kay Administrator Dimson mismo. Sige po. Sige po, salamat po. May ibang usapan. Tungkol may lisensya ka ba rito? Kailangan mo ng permit to carry dyan. Permit. Bukod sa paglalaba, ginagamit pa ng isang ina ang creativity para itaguyod ang marangal na pamilya. Saludo kami sa sipag at tiyaga ng ginang na ito. Masipag, matyaga at mapagmahal si Emeline Mangaron. Bukod sa tumatanggap siya ng labada, sumasideline din siya sa paggawa ng mga pangdekorasyon, pandagdag kita sa kanilang pamilya. Hirap man si Emeline sa kanyang sitwasyon, Nakakaraos din, nakaka-recover din kami sa araw-araw namin. hirap man si Emeline sa kanilang sitwasyon, ginagawa niyang lahat para sa kanyang pamilya. Ang apat yung anak ko, nakakaraos din kami. Nakakain din kami araw-araw. Mahalaga, hindi kami nagkakasakit na nabubuhay din kami ng tatay niya kahit papaano. Nais ng T3 na bigyan pugay si Emeline sa kanyang pagiging mabuting ina sa kanyang pamilya. Kaya naman, Emeline, eto ang munting handog namin sa iyo. Tanggapin mo ang mga groceries para sa iyong pamilya. Papasalamat ako sa inyo lahat na tinulong niyo sa amin. Katulad dito sa grocery. Maraming salamat sa T3. Yeah. Oh, ready na ba kayo? Ay, sige. Ang beef shop na may 2 anak sa kanyang sekretarya ay, naku, si nanay, mami. Naku, ay, buhawi. At ang mambabatas na duda sa asawa, kaya pina-DNA ang kanyang anak ay si... Sino? Resort. Resort. Clue. Ayoko. Sino bang may resort? Yan ang 30 minutong aksyon, ora mismo. Magandang hapon. Ako po, Simon Tulfo. Bakit mo tinapos agad, di ba? Salamat sa inyong pagtitiwala, Ben Tulfo. Ako po, Sir Win Tulfo, itong pader po ng Serbisyo Publiko T3. Ang bumangga, di ba? Erling Kerapi at kay Ben Tulfo, lagot